Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 356, opisyal ng Imperial Guard. Sa labas ng kagubatan, maraming tao ang mukhang naiinip. Hindi pa rin siya lumalabas at kanina pa umalis si Yan Yu Pingsheng. Paanong hindi siya nakakaalis doon? Sumpa ng isang binata sa mahinang boses. Galit na galit ang taong iyon. Sinabi ni Yan Yu Pingsheng na gustong-gusto siyang makita ng prinsesa, parang ganoon talaga. Nasa loob siya, mag-isa kasama ang prinsesa. Mayroon pa bang nakakakilala kung sino siya? Tanong ng isang tao. Ang lahat ng mga kabataan na naroon ay kabilang sa Imperial Palace, sila ay mga anak ng mga ministro ng Imperial o mga batang may dugong maharlika, wala sa kanila ang isang karaniwang tao. Bukod, para sa maraming tao, si Duan Xingye ang babae ng kanilang mga pangarap. Nasa kanya ang lahat, kagandahan at katayuan sa lipunan. Matagal na nilang sinusubukang makipagkita sa prinsesa ngunit sa tuwing sa labas lang sila maghihintay, hindi sila makapasok. Siguradong hindi siya kabilang sa Imperial Palace. Sagot ng isang tao. Tumanggo ang karamihan, kung siya ay kabilang sa Imperial Palace, alam na nila ang tungkol sa kanya. Dahil hindi siya kabilang sa Imperial Palace, maghintay hanggang lumabas siya at ipapakita namin sa kanya ang kanyang lugar. Sabi ng malamig at masamang boses. Galit na galit silang lahat. Ni hindi sila makapasok, si Lin Fang ay nasa loob at nag-iisa kasama ang prinsesa. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari, sila ay galit na galit. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan ay lumitaw ang dalawang siluet. Nang makita ng karamihan ng mga taong ito, tumahimik silang lahat, siya iyon. Ang binata na nangunguna sa daan ay mukhang malamig, hiwalay at seryoso, nagbibigay sa mga tao ng impresyon na siya ay napaka-mature na, sa likod niya ay may isa pang binata, siya ay mukhang matalas na parang taler. Nandito ba ang prinsesa? Tanong ng binata na nangunguna sa daan na tila kalmado, walang pakialam at nangingibabaw. Narito siya ngunit Officer Shi, ay hindi dapat pumunta at abalahin siya. Sabi ng isang tao na ikinagulat ng binata, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kausap at sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Nang maramdaman ng taong iyon ang dominanteng ekspresyon ng binata, mas bumilis ang tibok ng puso niya. Nakakagulat na medyo natakot siya. Si Shi Qiyong ang pinakabatang opisyal ng Imperial Guards, nakaka-inspire. May pumasok na lalaki, kanina pa siya pumasok. Natatakot lang ako na maistorbo mo ang prinsesa. Muling tugon sa tao, na ikinagulat ni Shi Qiyong, ang kanyang mga mata ay tila malamig sa yelo. Nagsimula siyang maglakad papunta sa direksyon ng kagubatan ngunit, tulad ng dati, hindi siya pinapasok. Papasukin mo ako. Sabi ni Shi Qiyong sa mahinang boses ngunit parang nangingibabaw at galit na galit. Nang makita iyon ng karamihan ay sumilay ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Si Shi Qiyong ay may pambihirang katayuan sa lipunan at napakatalino. Siya ang naging pinakabatang opisyal sa isang paksayon ng Imperials. Siya ay higit na katangi tangi kaysa sa kanila, bukod pa, hinabol din ni Shi Qiyong ang prinsesa, sa kasamaang palad, si Duan Xingye ay hindi interesado sa kanya na ikinagalit niya. Ngunit lahat sila ay nabalisa sa katotohanang si Lin Fang ay nasa loob, nag-iisa kasama ang prinsesa, sa napakatagal na panahon. Sa pagkakataong iyon, si Shi Qiyong ang nangunguna sa daan para makapasok sila sa loob kasama siya. Sinabi ng prinsesa, ayaw niyang maistorbo. Sabi ng mga babaeng nakaharang sa daan sa malamig na tono. Kung hindi mo ako papapasukin, huwag mo akong sisihin sa pagpasok. Sabi ni Shi Qiyong na parang galit na galit. Subukan at manggahas. Walang hindi magagawa ko, Shi Qiyong. Kahit na ang pangalawang prinsipe, kanyang pamahalan, ay nagsabi na maaari akong pumunta dito ayon sa gusto ko. Walang pakialam na sabi ni Shi Qiyong. Shi Qiyong, mapangahas ka talaga. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang kumalat sa hangin. Tumingin ang mga tao sa direksyon ng kagubatan at mukhang nahihiya. Si Duan Xingye iyon, maganda ang hitsura niya. Sa likod ni Duan Xingye ay ang binata na kasama niya sa lahat ng oras, si Lin Fang. Si Lin Fang ay nakatingin kay Shi Qiyong, ang binatang iyon ay napakalakas, mula ulo hanggang paa, siya ay nagpapakawala ng isang mapang ipang out. At saka, sinabi lang niya na pinahintulutan siya ni Duan Wuyan na pumunta ayon sa gusto niya. Medyo nagulat si Lin Fang. Xingye, sumigaw si Shi Qiyong na mukhang mas malambot ngunit kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang sa sobrang dominanti at agresibong paraan, ang mga mata nito ay tila malamig sa yelo, pagkatapos ay nagtanong siya. Sino ka? Hindi agad nakasagot si Lin Fang. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa binata sa likod ni Shi Qiyong. Nagulat si Lin Fang, siya yun. Ang kanyang pangalan ay Lin Fang. Sabi ng binata na nakatingin din kay Lin Fang, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay napakatalim. Lin Fang, medyo nagulat ang mga tao. Kahit na ang ilang mga tao ay hindi pa nakita si Lin Fang, malinaw na narinig nila ang kanyang pangalan. So ikaw pala, sabi ni Shi Qiyong habang tinitingnan si Lin Fang pataas at pababa. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, ngunit, ikaw ay isang hamak na tao lamang, ang hindi importanteng chiek si Marky, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tumayo sa tabi ng prinsesa? Si Lin Fang, tulad ng dati, ay hindi tumitingin kay Shi Qiyong. Nakatingin pa rin siya sa binata sa likuran niya. Ang binatang iyon ay ang Blade Master, si Leng Yu. Nakapagtataka, naroon siya, sa Imperial City, sa likod ng Shi Qiyong. Noong araw na iyon, ang nagligtas kay Leng Yu sa Celestial River ay malamang na mula sa Imperial City. Ngunit si Leng Yu ay isang disipulo ng Hao Yu sect, anong koneksyon niya sa Imperial City? Shi Qiyong, tumahimik ka. Sinabi ni Duan Xingye nang marinig niyang pinahiya ni Shi Qiyong si Lin Fang, pagkatapos ay idinagdag niya, na tila malamig ang tono.
Sinabi ko na, nang walang pahintulot ko, walang sino man ang maaaring makaabala sa akin at maglakas loob kang pumasok. Xinye, subukan at unawain kung ano ang nararamdaman ko sa aking puso. Sagot ni Shikiyong. Kaagad pagkatapos, malamig niyang sinulyapan si Lin Fang at sinabi, Xinye, siya ay isang hamak na chi si Marky, kahit na hindi siya mahina at nakakuha ng kaunting katanyagan, sa huli, siya ay wala pa rin. Paano mo siya papayagan na pumasok at dungisan ka? Isipin mo ang sarili mong negosyo, hindi ko kailangan ng payo mo. Galit na sigaw ni Duan Xinye, mukhang galit na galit. Magtatago ka na lang ba sa likod ng isang babae? Sabi ni Shikiyong habang malamig na nakatingin kay Lin Fang, na nanatiling tahimik. Kumunat ang noo ni Lin Fang, alam ni Lin Fang na kapag umalis si Yan Yupingsheng, may gulo. Ito ang Imperial Palace at lahat ng mga kabataang ito ay mga aristokrata ng korte. Lahat sila ay may hindi kapani-paniwalang katayuan sa lipunan at lahat sila ay umiibig kay Duan Xinye. Ang mga bagay ay itinakda na maging mahirap. Anong gusto mo? Sabi ni Lin Fang habang naglalakad pasulong. Sobrang talas ng boses niya. Nagkatitagan sina Shikiyong at Lin Fang. Ang pangalan ko ay Shikiyong, ako ay isang opisyal ng Imperial Guards, si Xinye ay isang prinsesa. Narito, lahat ay isang aristokrata ng korte, mga anak ng mga ministro ng Imperial, o kahit na may dugong maharlika. Isa kang simpleng chi si Marky, hindi ka ba nahihiya? At saka, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang makasama ang prinsesa? Ano ang mayroon ka na wala sa amin? Sabi, ni Shikiyong na parang nangingibabaw. Si Shikiyong ay isang opisyal ng mga imperial na gwardya at kahit na medyo natatakot siya kay Duan Wuya at kumilos ng labis na magalang sa kanya, palagi niyang iniisip na sila ni Duan Xinye ang pinakamahusay na posibleng magkatugma, ano ang akala ni Lin Fang sa kanya. Ganoon ba? Malamig na ngumiti si Lin Fang. Lahat kayo ay may napaka-prestihiyosong katayuan sa lipunan ngunit sa huli, walang sino man sa inyo ang makakalaban sa akin. Magpatuloy. Malamig na sabi ni Shikiyong. Kung sasabihin ng prinsesa na gusto kanyang makasama, aalis ako kagad. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang na ikinagulat ni Shikiyong. Kaagad pagkatapos, naglakad si Duan Xinye patungo kay Lin Fang at hinawakan ang kanyang braso. Nang makita iyon ng lahat, lalo silang nagalit. Tama si Lin Fang. Sa puso ni Duan Xinye, si Lin Fang lang ang naroon, anuman ang mangyari, hindi sila makakalaban sa kanya sa harapang iyon. Xinye, huwag kang maniwala sa kanyang matatamis na salita, siya ay isang hamak na tao. Gusto lang niyang kumapit sa mayayaman at makapangyarihan at halatang hindi makakapagbigay sa iyo ng anuman. Sabi ni Shikiyong habang nakatingin kay Duan Xinye. Pagkatapos ay dinagdag niya. Ako, si Shikiyong, ay ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Talaga, si Duan Xinye ay nakatingin kay Shikiyong. Siyempre, tumanggo si Shikiyong na tila desidido. Well, gusto kong mawala ka sa paningin ko. Magwala, sabi ni Duan Xinye na tila malamig sa yelo na nagpagulat kay Shikiyong. Sa wakas, tumingin siya kay Lin Fang, kung hindi niya mababago ang isip ni Duan Xinye, tatanggalin na lang niya ang kanyang kompetisyon, si Lin Fang. Lin Fang, bibigyan kita ng isang pagkakataon, kung gagawa ka ng inisyatiba na iwan si Duan Xinye, hindi kita hahabulin. Pagbabanta ni Shikiyong, si Lin Fang ay unti-unting lumalamig at lumalamig, pagkatapos ay sinabi niya. Sinabi ni Xinye na magwala ka, ano pa ang ginagawa mo dito? Nililigawan mo si kamatayan. Sabi ni Shikiyong. Talaga, parang hindi. Sagot ni Lin Fang habang nakakunot ang noo at nakataas ang ulo. Nakatitig sa isa't isa ang dalawang taong ito. Sa tingin mo hindi. Lin Fang, tingnan natin kung kaya mo ang suntok ko. Masama ang sinabi ni Shikiyong na nagpangiti ng palihim sa ibang tao. Malinaw sa lahat kung gaano kalakas si Shikiyong, isa siyang henyo sa ikatlong Zuan Chi layer. Kung nataman niya ng suntok si Lin Fang, mamamatay siya o mabubuhay bilang isang paylay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 357, ang banta ng isang Black Lotus. Shikiyong, sumusobra ka na. Nang marinig ni Duan Xinye si Shikiyong, galit na galit siya. Nakakagulat na gusto niyang suntukin si Lin Fang. Dumating si Lin Fang upang makita siya at si Shikiyong ay nagdudulot ng gulo, bukod pa, siya ay nagiging mas agresibo. Xinye, ginagawa ko ang lahat para sa iyo, hindi dapat kasama si Lin Fang. Wala siyang maibibigay sa iyo at higit pa doon, napakaraming tao ang napupuot sa kanya. Sabi ni Shikiyong, pinatay pa ni Lin Fang ang anak ni Duan Tianlang, si Duan Han. Malinaw na alam ni Shikiyong ang tungkol sa mga pangyayaring iyon. Si Lin Fang ay kabilang sa hindi nalinas na masa, sa una ay wala siyang katayuan sa lipunan, ngunit pagkatapos ay ginawad sa kanya ni Duan Wuya ang titulong Marquis, na hindi masyadong mataas na titulo kumpara sa kanila. At saka, binigyan lang niya ito ng titulo dahil magagamit niya si Lin Fang, baka balang araw ay hindi na niya ito kailangan at wala nang kwenta si Lin Fang. Wala siyang background at maraming kaaway, hindi nagawang protektahan ni Lin Fang ang kanyang sarili mula sa kanila, paano pa niya mapoprotektahan si Duan Xinye? Wala kang pakialam, sabi ni Duan Xinye sa malamig na tono. Agad siyang lumingon kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, tayo na. Kailangan mo ng babaeng protektahan ka, kalmadong biro ni Shikiyong. Hindi gumalaw si Lin Fang, nakatingin lang siya kay Shikiyong. Mukha siyang kalmado at tahimik, kailangan niya ng babaeng magpoprotekta sa kanya. Lin Fang, huwag mo siyang pansinin. Sabi ni Duan Xinye nang makita niyang hindi gumagalaw si Lin Fang, mukha siyang balisa. Alam niya kung gaano kalakas si Shikiyong. Siya ang pinakabata sa 9 na opisyal ng Imperial na Gwardya. Sa buong Imperial City, isa siya sa mga pinakamahuhusay na cultivator.
Si Lin Fang ay may magagandang likas na kakayahan ngunit mas mahina pa rin siya kaysa kay Shikiyong. Bukod sa lakas at likas na kakayahan, may background din si Shikiyong. Kahit nasaktan siya ni Lin Fang habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nakakatakot ang background ni Shikiyong. Maging si Duan Wuya ay kailangang igalang siya. Sa makatuwid, dahil dito, hiniling ni Duan Xinye na sana ay hindi nagkita sina Lin Fang at Shikiyong, dahil anuman ang mangyari, matatalo si Lin Fang. Gayunpaman, maaari bang baliwalain ito ni Lin Fang? Pinahiya siya ni Shikiyong at sinabing kailangan niya ng isang babae na magpoprotekta sa kanya. Sa katunayan, totoo, kung hindi maprotektahan ni Lin Fang ang kanyang sarili, ano ang maibibigay niya kay Duan Xinye bukod sa mga pag-aalala at sakit? Si Lin Fang ay kalmadong nakatayo roon at nakatingin kay Shikiyong, pagkatapos ay sinabi niya. Halika at suntukin mo ako, kung maglakas loob ka. Ha? Natigilan si Shikiyong, tinanggap ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, ngumiti siya ng malamig, talagang may lakas ng loob si Lin Fang, nagmamakaawa siya para sa kamatayan. Nang marinig ng karamihan si Lin Fang, nagtawanan silang lahat. Inakala nilang lahat na si Lin Fang ay hanggal. Lahat ng 9 na opisyal ng mga imperial na gwardya ay napakalakas. Ang pinakamababang dantes na kinakailangan upang maging opisyal ng Imperial Guard ay ang ikatlong layer ng Zuanqi. Si Shikiyong ang pinakabatang Imperial Guard officer na nakalusot sa ikatlong layer ng Zuanqi. Sa kasamaang palad, si Lin Fang ay hindi makakalaban. Napakabuti, isa kang tunay na lalaki, sa kasamaang palad. Tumawa si Shikiyong sa malamig na paraan. Tinanggap ni Lin Fang. Hindi mahalaga kung ito ay dahil sa lakas ng loob o katangahan, ang kanyang suntok ay naglalayong maging nakamamatay, si Shikiyong ay magiging walang awa sa kanyang pag-atake. Mukhang malungkot si Duan Xinye nang marinig niyang tinanggap ni Lin Fang ang laban. Wala siyang sinabi, alam niya kung paano si Lin Fang, hindi na niya mababago ang isip nito, tiyak na lalaban siya. Malamig na pinandilatan ni Duan Xinye si Shikiyong. Sinulyapan din siya ni Shikiyong at sinabing, Xinye, huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Talagang hindi sinasadya ni Shikiyong napatayin si Lin Fang ngunit pagkatapos ng suntok na iyon, tiyak na mahihirapan si Lin Fang na tumayo pabalik, siya ay mapilayan. Xinye, huwag kang mag-alala. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Duan Xinye. Bahagyang tumango si Duan Xinye at hindi na nagsalita pa, kahit na napakalakas ni Shikiyong, hindi rin mahina si Lin Fang. Kahit na gusto ni Shikiyong napatayin si Lin Fang sa isang suntok lang, hindi inisip ni Duan Xinye. Ito, ay posible. Nakita niya ang lakas ni Lin Fang sa Lovesick Forest. Sige, humanda ka sa pagsusuntok. Sabi ni Shi Chong nang makita niyang nagkatinginan sina Duan Xinye at Lin Fang, hindi siya nakatiis at naglabas ng malamig na chi. Isang napakalakas na chi ang lumabas sa katawan ni Shikiyong. Nagsimulang mag-fluctuate si pure chi at lumitaw ang ilusyon ng Flood Dragon sa kanyang katawan, hindi ka panipaniwala. Ikatlong Zuan Chi Layer. Medyo nagulat si Lin Fang nang maramdaman niya ang chi ni Shikiyong. Si Shikiyong ay mga 20 taong gulang at mayroon ng lakas ng ikatlong layer ng Zuan Chi, talagang mayroon siyang kamanghamanghang likas na kakayahan. Siyempre, alam din ni Lin Fang na ang kontinente ay malawak, mayroong isang napakaraming mga henyo. Si Lin Fang ay may mataas na likas na kakayahan ngunit hindi niya sinabi na siya ang pinakamalakas at walang makakatalo sa kanya. Alam niyang maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya. Bukod pa rito, marami ring mga tao na maaaring magsanay ng paglilinang na may higit na mas mahusay na mga kondisyon kaysa sa kanya, ang mga marangal at mayaman, mayroon silang mga maalamat na potion, table task at iba pang mga mapagkukunan, mayroon silang lahat mula ng ipanganak. Ang tanging magagawa ni Lin Fang ay umasa sa kanyang sariling determinasyon at sa kanyang kapangyarihan ng pangunawa sa pagsasanay sa paglilinang. Sa sobrang sakit at pagsisikap ay patuloy niyang pagbubutihin ang kanyang sarili, nang hindi sumusuko o huminto. Ang dalisay na chi sa katawan ni Shikiyong ay patuloy na umaalon at sa wakas ay namuo sa paligid ng kanyang kamao na naging sanhi ng kanyang kamao na parang isang baha-dragon. Ang ilusyon ay nagbuga pa ng dagandong habang sinisipsip. Ang malakas na chi, nakakatakot ang kapangyarihan ni Shikiyong. Naisip ng karamihan nang makita nila ang purong chi Flood Dragon sa kamao ni Shikiyong. Mukha siyang maharlika. Kung ang kamaong iyon ay dumampi kay Lin Fang, lalamunan ba siya ng buong dragon? Si Shikiyong ay hindi magpapakita ng kahit kititing na awa kay Lin Fang. Kung gusto mong kumilos bilang isang tao, kailangan mong bayaran ng presyo. Sabi ni Shikiyong habang nakahanda ang kamao para bambahin ang kapaligiran. Malamig niyang tinitigan si Lin Fang. Hindi kailanman makakapagtanggol si Lin Fang laban sa kanyang suntok. Gusto niyang patunayan kay Duan Xinye na si Lin Fang ay hindi magandang kapareha para sa kanya, tanging siya, si Shikiyong, ang maaaring magprotekta sa kanya at maging kapareha niya. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Ang nakakapasong mainit na apoy ay lumabas mula sa kanyang katawan, ito ay isang nakamamatay na apoy na sumalakay sa buong kapaligiran, na nagpapalayo sa maraming tao mula kay Lin Fang. Ang purong chi na apoy ay namuo sa kanyang kamao at ang kamao ni Lin Fang ay napalitan ng isang nagninangas na araw. Nakalusot ka sa unang layer ng Zuan Chi, hindi masama, sa kasamaang palad, hindi mo kakayanin ang aking kapangyarihan. Sabi ni Shikiyong na may kumpiyansa na nag-aalab sa kanyang mga mata. Ang isang cultivator ng unang Zuan Chi layer ay hindi makalaban sa lakas ng isang cultivator ng ikatlong Zuan Chi layer. Ang kanyang kamao ay magiging walang awa, ang tanging layunin nito ay durugan si Lin Fang. Hindi pinansin ni Lin Fang si Shikiyong, sa kanyang puso, walang sarili, walang tao, walang emosyon, tanging kadiliman. Bukod pa rito, sa mundo ng kadiliman ni Lin Fang, naroon ang kanyang mabangis na apoy.
Ang dalisay na chi sa kanyang katawan ay patuloy na umaalon at nagmamadali patungo sa kamao ni Lin Feng. Ang presyon ay tumaas, ang enerhiya ay dahan-dahang napalitan ng isang itim na apoy. Nakakatakot ang nakamamatay na itim na apoy na iyon, mukhang abyssal. Ito ay sumisipsip ng nakakabaliw na dami ng purong chi mula sa apoy, ito ay patuloy na sumisipsip ng lakas ng araw, gayunpaman, ang laki nito ay hindi nagbabago. Ha? Anong klaseng apoy yan? Nagulat ang mga tao, nang makita nila ang itim na apoy ni Lin Feng. Bukod dito, ang kakaibang apoy ay tila kontrolado ni Lin Feng. Hindi naramdaman ng karamihan ang nakamamatay na chi mula sa apoy. Hindi kasing tindi ng nakakapasong init mula sa normal na apoy, ang itim na apoy na iyon ay sobrang kalmado at tahimik. Sumimangot si Shikiyong ngunit agad na lumuwag, si Lin Feng ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Chi layer, iyon lang, kahit na alam niya ang ilang mga espesyal na kasanayan, ito ay walang silbi laban sa kanya. Fool, kahit nag-aral ka ng ilang skills, wala kang magagawa, mas malakas ako sa'yo, mawawalan ng saysay ang lahat ng gagawin mo, basically, wala kang pagkakataong makayanan ang suntok ko, walang pakialam na sabi ni Shikiyong. Gusto niyang makita ang puot sa mga mata ni Lin Feng, masyadong kalmado si Lin Feng na ikinagagali niya. Gayunpaman, wala man lang nakita si Shikiyong sa mga mata ni Lin Feng, mukha lang siyang kalmado at kalmado gaya ng dati. Ang kanyang dalisay na chi ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanyang kamao. Ang apoy, kadiliman, nakamamatay na katahimikan, ang apoy ay lubos na kahawig ni Lin Feng ngayon, walang emosyon. Nakita ni Shikiyong na hindi siya pinapansin ni Lin Feng na naging dahilan upang lalo siyang magalit at magalit. Sa wakas, nagsimula siyang maglakad pasulong at ang kanyang bahana dragon ay umungal ng galit na para bang ito ay isang tunay na dragon. Tuwaer. Ang kamao ni Shikiyong ay binomba ang kapaligiran patungo kay Lin Feng. Isang puting bahana dragon ang nagmamadali patungo kay Lin Feng. Kasabay nito, lumipat din si Lin Feng. Ang kanyang kalmado at ordinaryong kamao ay sumipol kay Shikiyong. Pagkatapos, ang itim na apoy ay lumipat sa kapaligiran at ang itim na apoy ay naging isang bulaklak ng lotus. Ang kapaligiran ay sinalakay ng nakakatakot na kapangyarihan ng mabangis na apoy. Sa pagkakataong ito, tumibok ang puso ni Shikiyong, nagulat siya. Paano naging posible iyon? Paano nagkaroon ng nakakatakot na enerhiya ang bulaklak na lotus na iyon? Ang puso ni Shikiyong ay brutal na kumakabog sa kanyang dibdib. Lahat ay nakatingin sa mga kamao ni na Shikiyong at Lin Feng habang sila ay nagbanggaan. Sa isang iglap, ang bahana dragon ay nalipol, ito ay kinain ng itim na lotus, ito ay hindi kapanipaniwala at kapanapanabak. Ang walang kapantay na martial god, Yugto. Kabanata 358, Blame You. Masyadong nakakatakot ang mabangis na lotus ng apoy, sinira nito ang bahana dragon ni Shikiyong. Shikiyong ay nawala. Bukod dito, hindi pa tapos, ang mabangis na lotus ng apoy ay patuloy na umusad, at ang maliit na bola ng enerhiya na kasing laki ng kamao ni Lin Feng ay bumagsak sa kamao ni Shikiyong. Krr. Crack. Kumalat ang mga kaluskos sa kapaligiran. Ang dalisay na chi ni Shikiyong ay bumangga sa itim na lotus at agad na kumalat. Walang makakapidyo sa itim na lotus. Isang nakakakilabot na hiyawnig paghihirap ang kumalat sa kapaligiran. Napaatras ng ilang daang metro ang katawan ni Shikiyong. Namutla ang kanyang mukha. Itinaas ni Shikiyong ang kanyang kamao, ito ay sunog na itim, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig sa sobrang sakit. Masyado siyang naging pabaya. Sa simula pa lang, inakala na niya na magagawa niyang pilayin ang cultivation ni Lin Feng sa isang suntok. Hindi niya akalain na nagawang saktan siya Lin Feng. Matapos niyang mapansin ang nakakatakot na enerhiya ng itim na lotus, wala na siyang oras para umiwas pa, at pagkatapos ang itim na lotus na iyon ay bumagsak sa kanyang kamao at nasunog ang kanyang laman. Nang makita iyon ng mga tao, nanatili silang tahimik, lalo na ang mga marangal na binata. Nakakagulat, nanalo si Lin Feng. Akala nila kapag umatake si Shikiyong, tiyak na mapilayan niya ang kultibasyon ni Lin Feng ngunit ang katotohanan ay ganap na naiiba. Naglabas si Lin Feng ng itim na lotus na nagpasunog sa kamao ni Shikiyong. Nag-overestimate ka sa sarili mo, nakakaawa ka, kahit na sabihin mong hindi ko kayang protektahan ang prinsesa, hindi ba? Malamig na biro ni Lin Feng na. Naging dahilan ng pagka-awkward ni Shikiyong. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nanginginig siya sa matinding sakit. Napakasakit. Nakakatakot ang apoy, na iyon. Kung isasaalang-alang ang kanyang lakas, hindi siya natural na makaka-recover mula sa pinsala, tiyak na kakailanganin niya ang tulong ng mga table tasks. Xinye, dapat kang bumalik. Aalis muna ako, ayos lang. Haharapin ko ang walang sino mang humahadlang sa akin. Sabi ni Lin Feng na napalingon. Malambot ang boses niya. Nanatiling tahimik si Duan Xinye sa isang segundo at pagkatapos ay agad na tumanggo. Kung gayon, mag-ingat ka. Sige. Sabi ni Lin Feng habang naglalakad. Sinulyapan niya ang mga tao na may malamig na tingin. Tumingin siya sa mga mayayaman at marangal na cultivator, nakakapagtaka, hindi sila naglakasloob na makipag-ay. Kontak, lahat sila ay walang kwenta. Ang lakas ni Lin Feng ay nakakatakot kaya natakot sila. Kahit na lahat sila ay may marangal na pinanggalingan, ang pinakanamangha sa kanila ay ang matinding lakas ng paglilinang. Kung ang isang tao ay sapat na malakas, maaari nilang maabot ang langit at tingnan ang sangkatauhan. Ang nag-iisang makapangyarihang magsasaka ay maaaring magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa lahat ng malalaking saklaw ng impluwensyang pinagsama. May pakialam ba siya sa mga maimpluwensyang maharlikang ito? Kung ay provoke nila siya, dudurugin niya sila. Tumakad si Lin Feng sa karamihan at walang hamarang sa kanyang daan.
Kung sino man ang maglakas loob na sumubok, maaari silang mamatay pagkatapos masunog ng itim na lotus. Hindi lamang nila nahadlangan ang kanyang landas, ngunit ang mga marangal na binata, na kumilos sa isang agresibong paraan kanina, ay bahagyang umaatras, ganoon din ang mga bagay kapag ang isa ay kinikilala bilang isang napakalakas na magsasaka. Hindi man lang tinitigan ni Linfang ang mga taong ito. Tahimik lang siya at malamig na nakatingin sa harapan. Sa direksyon na tinitingnan niya, naroon sina Shi Qiyong at Leng Yu. Si Shi Qiyong ay nanatiling nakatitig kay Linfang na may puot sa kanyang mga mata. Hindi lang niya naipakita kay Duan Xinye ang kanyang lakas, hindi niya nagawang pilayin ang kultibasyon ni Linfang, sa halip ay nasugatan din siya ni Linfang. Puno ng hiya ang mukha niya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ni Duan Xinye. Galit na galit si Shi Qiyong at may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Gusto niyang patayin si Linfang anuman ang mangyari. Nang maramdaman ni Linfang ang galit ni Shi Qiyong, ang dalisay na chi ay nagsimulang mag-alon sa kanyang kamay, at isang nakamamatay na itim na apoy ang lumitaw. Ngunit si Linfang, tulad ng dati, ay kalmadong naglalakad pasulong. Naglalabas siya ng nakakatakot na nakamamatay na chi. Papalapit na siya, nang papalapit kay Shi Qiyong sa pangalawa. Nakatitig si Shi Qiyong kay Linfang na papalapit. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng dilema, dapat ba siyang manindagan at lumaban o dapat siyang umalis sa landas ni Linfang. Kung lalaban siya kay Linfang, makakaligtas kaya siya sa isa pang itim na lotus. Siya ay nasugatan na dahil sa panandaliang pagharap sa lotus. Nawalan na siya ng anumang ideya na kaya niyang talunin si Linfang at hindi na niya inakala na siya na mas malakas kaysa kay Linfang. Ang lotus na iyon na ginawa mula sa mabangis na apoy ay masyadong nakakatakot. Ilang sandali bago, ang laman mula sa kanyang buong kamao ay nasunog na itim, kundang itim na lotus na iyon ay nakatutok sa kanyang dibdib, siya ay masusunog ng buhay sa isang iglap. Pero kung hindi siya lumaban, magbubukas ba talaga siya ng landas? Sa harap ng lahat, siya, ang pinakabatang opisyal ng imperial na gwardya, ay aalis sa daan dahil natatakot siyang harapin si Linfang. Kung talagang gagawin niya iyon, mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod, na magbibigay daan sa mga tao mula sa Imperial Palace na hiyain at pagtawanan siya. Papalapit ng papalapit si Linfang. Ilang metro lang ang layo niya sa kanya. Hindi pa rin nakakapagdesisyon si Shi Qiyong ngunit habang nag-iisip pa rin siya, may narinig siyang boses. Shi Qiyong, hayaan mong pumasa si Linfang. Sabi ni Duan Xinye. Kahit na nanalo pa lang si Linfang sa laban, ayaw niya pa rin silang magpatuloy sa laban, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para kay Linfang, manalo man siya o matalo. Nang marinig ni Shi Qiyong si Duan Xinye, nagulat siya, lumingon siya kay Linfang at sinabing. Dahil sinabi ni Xinye, tapos na ito para sa araw na ito ngunit tatandaan ko ang pinsalang ito, at maghihiganti ako. Pagkatapos sabihin niyon, umalis si Shi Qiyong at hinayaan si Linfang na dumaan. Masaya siyang marinig ang mga salita ni Duan Xinye, ayaw niyang lumaban kay Linfang. Malamig nang umiti si Linfang, dumaan siya sa gilid ni Shi Qiyong, pagkatapos ay bahagyang huminto, pagkatapos ay tumingin siya kay Shi Qiyong na may mapanuksong ngiti na parabang nakita niyang sobrang nakakatuwa siya. Hindi siya kumibo, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa exit. Nang makita ni Shi Qiyong ang mapanuksong ngiti na iyon, umawang ang kanyang bibig at nagsimula siyang manginig. Iyon ang unang pagkakataon na napahiya siya ng ganito. Si Shi Qiyong ay may mataas na likas na kakayahan at bihira ang mga taong kasing husay niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang background, kahit na ang mga cultivator na mas malakas kaysa sa kanyang sarili ay hindi magpapahiya sa kanya. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Ang babaeng mahal niya ay gustong makasama si Linfang. Sinamba niya si Linfang. Gusto niyang pilayin ang cultivation ni Linfang at sa huli, siya ang nasugatan sa halip. Ang pinaka-nagalit sa kanya ay maaaring umalis si Linfang kahit saan ngunit nagpa siya siyang maglakad patungo sa kanya, at iyon ay sinadya. Si Linfang ay kahanga-hanga at nangingibabaw, halatang sinadya niya iyon. Si Shi Qiyong ay puno pa rin ng takot at umiwas na, kailangan pa niya. Tiisin ang mapanuksong ngiti ni Linfang, isang malamig na mapanuksong ngiti. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng lahat at hahamakin siya ni Duan Xinye. Dumaan si Linfang sa tabi ni Shi Qiyong at nagpatuloy sa paglalakad nang hindi man lang lumingon sa likod. Mukha siyang confident, may ugali siyang panalo. Linfang. Biglang sumigaw si Shi Qiyong sa malamig na tono na nagpatigil kay Linfang. Tumingon siya at nakita niya si Shi Qiyong na tumatakbo palapit sa kanya. Umalingaw ang Flood Dragon ni Shi Qiyong, ang buong katawan nito ay tila nag-transform sa isang baha na dragon habang inihagis niya ang kanyang sarili patungo. Kay Linfang, ibinuka nito ang kanyang bibig at isang napakatalim na hanay ng mga ngipin ang makikita. Biglang tumalikod si Linfang at itinaas ang kanyang kamay. Nasa kamay na niya ang mabangis niyang apoy. Si Linfang, nang humarap sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi, ay nanatiling maingat at mapagbantay, siya ay walang takot ngunit hindi mayabang. Lumipat ang itim na apoy patungo sa ilusyonaryong baha na dragon. Ang mga itim na apoy na iyon ay maaaring sunugin ng mundo upang maging abo, kaya sinira nila ang baha ng dragon. Kasabay nito, naramdaman ni Linfang ang mapang-ipang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Tuwaer. Si Shi Qiyong ay patuloy na sumusulong, mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang napakalaking nakakatakot na dragon. Ito ay may napakatalas na kuko at pang-ahit na parang ngipin, ang espiritu ng dragon na iyon ay halos mukhang isang tunay na dragon habang itinapon nito ang sarili kay Linfang. Nagpa siya si Shi Qiyong na labanan si Linfang at agad na pinakawalan ang kanyang espiritu. Paso, hindi kumibo si Linfang at sa halip ay lumipat patungo sa dragon. Nang ang kanyang mabangis na apoy ay bumangga sa espiritu ng dragon, ang dragon na baha ay nakakagulat na nilamon ng apoy.
Ang dalawang manlalaban ay nagkatinginan, ang kapangyarihan ng dragon at ang mabangis na apoy ay nagsasalpukan, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang matalas na enerhiya ng talam ang pumuno sa kapaligiran. Ito ay lubos na nakakasilaw, nang hindi nag-iiwan ng kahit isang segundo upang mag-react, ito ay dumiretso patungo kay Lin Fang. Ang talam na iyon ay napakabilis, at napuno ng nakakatakot na puwersa ng talam. Ang talam ay tila nagliliwanag ng maraming iba't ibang mga ilaw. Ang blade ng enerhiya na iyon ay maaaring gumamit ng maraming iba't ibang anyo, libu-libo at libu-libong iba't ibang enerhiya na pinagsama upang lumikha ng blade ng enerhiya na iyon. Matagal nang nag-iipon ng enerhiya si Leng Yu sa kanyang talam at sa wakas ay umaatake na. Ang kanyang talam ay nakakabasag ng lupa, kamakailan lamang, ang Blade Master ay pumasok tulad ni Lin Fang, na pumasok sa unang Zuan Chi layer. Noong nakaraan, natalo siya ni Lin Fang, ngayon, nakalusot na siya sa Zuan Chi layer, ang Blade Master na si Leng Yu ay patuloy na lumalakas. Dodge. Nang makita ni Lin Fang ang talam na iyon na biglang gumagalaw patungo sa kanya, ang unang naisip niya ay umiwas. Perpekto ang timing ng talam na iyon. Ito ay isang pag-atake na naglalayong para sa vitals. Malinaw na gustong patayin ni Leng Yu si Lin Fang sa pag-atakeng iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 359, sino ang magliligtas sa iyo? Noong nakaraan, si Leng Yu ay labis na mayabang at itinuring na ang pinakamatalinong alagad ng Hao Sect. Kahit na siya lamang ang pangalawang pinakamahusay na disipulo sa sekta, naisip ng lahat na sandali na lamang bago siya aakyat sa tuktok. Si Leng Yu ay independyente sa isip at pagkilos. Kahit saan siya magpunta, ang talam niya lang ang makakasama niya. Ang kanyang talam ay sinasamba at iginagalang ng iba. Maraming magagandang babae ang hayagang nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos niyang pumunta sa Celestial River at makilala si Lin Fang. Ang kanyang pride ay winasak ni Lin Fang at ang kanyang prestihiyo ay pag-aari na ngayon ni Lin Fang. Kung hindi siya nailigtas sa huling minuto, siya ay pinatay ni Lin Fang. Sa makatuwid, si Leng Yu ay labis na napupuot kay Lin Fang. Mula sa Celestial River, si Leng Yu ay nagduro sa araw-araw at nagsasanay sa paglilinang. Patuloy niyang pinagbuti ang kanyang sarili at nagsikap na maging mas malakas araw-araw. Iyon ay kung paano niya naabot ang kanyang kasalukuyang antas sa paggamit ng kanyang talam. Sa isang talam, na isa-isa niya ang lahat ng enerhiya mula sa 1,000 talam, ang kanyang talam ng enerhiya ay umabot na sa pagiging perpekto. Roar! Isang kakilakilabot na dagandong ang kumalat sa hangin, ang bahana dragon ay sumugod kasama si Shikiyong upang gamitin ang pagkakataong ito para salakayin si Lin Fang. Si Lin Fang ay nasa ilalim pa rin ng presyon mula sa blade ng enerhiya, wala siyang anumang oras na sayangin. Napakawalanjiya. Sumigaw si Duan Xingye kina Shikiyong at Leng Yu na biglang naglalaban-laban kay Lin Fang, napakaliit at malupit. Nagulat din si Leng Yu, si Shikiyong ang pinakabatang opisyal ng Imperial Guard at nakakagulat na yumuko siya sa mga ganoong paraan para labanan si Lin Fang, bukod pa sa nasira niya ang ikatlong layer ng Zuan Qi na 2 layer pa kaysa kay Lin Fang, napakawalanjiya. Ang mga marangal na binata na ito ay natulala rin, tila determinado si Shikiyong na patayin si Lin Fang. Ilang sandali bago, ang kahihiyan ay masyadong malaki, hindi niya kinaya, kailangan niyang patayin si Lin Fang. Kalmado. Sa sandaling iyon, ang puso ni Lin Fang ay malabnaw na parang tubig. Napakalma niya na nakakatakot. Ang mabangis na apoy sa kanyang kamay ay nakaharap sa Baha Dragon, hindi niya ito magagamit para labanan si Leng Yu, ngunit alam ni Lin Fang na kailangan niyang maging tumpak sa kanyang mga aksyon, kung siya ay gumawa ng kahit isang pagkakamali, ito ay magiging lubhang mapanganib. Ang pag-iisip ni Lin Fang ay biglang naging kalmado at tahimik. Lahat na kapaligid sa kanya ay napakalinaw at kakaiba, ang hangin, ang kanilang mga galaw, ang talam, ang lahat ay malinaw sa kanya. Bahagyang gumalaw si Lin Fang at lumikha ng ilang after images sa kanyang paggalaw. Si Lin Fang ay gumawa lamang ng isang napakahinang galaw, ngunit ang kanyang mabangis na apoy ay nakaharap pa rin sa bahana dragon. Isang liwanag ang kumislap sa isa sa mga after image ni Lin Fang ay nahati sa dalawa. Ang talam na iyon ay halos umabot na kay Lin Fang, ngunit ito nga umiwas ng buhok, lubos na naramdaman ni Lin Fang kung gaano kalakas ang talam na iyon. Ang bilis naman. Nang makita ng mga tao kung gaano kabilis na iwasan ni Lin Fang ang talam ni Leng Yu, nagulat sila. Napakalapit nito na halos masipilyo nito ang balat ni Lin Fang, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang silweta ay kumikislap at isang after image ang lumitaw nang makaiwas siya sa pag-atake, napakahusay, napakaganda. Tulala rin si Leng Yu. Si Lin Fang, kahit na nakaharap pa rin siya kay Shikiyong, ay nagawang iwasan ang kanyang energy blade. Gaya ng inaasahan, lumalakas si Lin Fang. Ngunit nadagdagan lamang ang pagnanais na pumatay ni Leng Yu, itinaas niya ang kanyang talon ng paalang. Gusto mong mamatay? Galit na sigaw ni Lin Fang. Sa kanyang kalmadong mga mata ay lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag. Tumakbo siya sa lupa at isang dagandong ang lumabas. Isang bitak ang lumitaw sa lupa at mabilis na nagsimulang kumalat ang mga bitak sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, tumalon si Lin Fang pasulong, nadurog ang bahanang dragon, napaatras si Shikiyong ng ilang hakbang habang ang katawan ni Lin Fang ay umikot sa hangin at ang kanyang itim na lotus ay dumiretso na ngayon patungo kay Leng Yu. Ang kanyang itim na lotus ay bumangga sa talam at sa isang iglap, nilamon ng itim na apoy ang magandang talam. Ang mabangis na apoy ay patuloy na umaalingaw at nilalamon ng talam. Mabilis na nagsimulang kumalat ang apoy sa talam at agad na nilamon ang braso ni Leng Yu. Boom! Dalawang tunog ang sabay na lumabas sa kapaligiran. Ang unang tunog ay ang masakit na tili ni Leng Yu, agad niyang binitawan ang kanyang talam.
Sa kanyang katawan, isang dalisay na chi ang nagsimulang magbago at nagmamadaling isara ang kanyang braso nilamon ng itim na apoy. Gayunpaman, tulad ng dati, ang itim na apoy ay patuloy na nagngangalit at kumalat pa sa braso ni Leng Yu. Ang kanyang buong braso ay naging ganap na itim, ito ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat. Ang apoy ng itim na lotus ay napakalakas. Kahit na ang antas ng talim, ni Leng Yu ay napakataas, siya ay napakalayo pa rin sa pagiging katugma ni Shikiyong na nakalusot sa ikatlong layer ng Zuanqi. Ang pag-atake ni Shikiyong ay nawasak at ang kanyang kamao ay nasunog ng itim na apoy, ngunit sa pagkakataong ito, ang buong braso ni Leng Yu ay nilamon ng apoy. Nawasak ang braso niya, umalas lang ito sa balikat niya, hindi na niya maramdaman ang braso niya. Maaari pa itong mahulog at maging abo at hindi na namalaya ni Leng Geo. Ang pangalawang tunog ay ang pag-atake ni Shikiyong na bumagsak sa katawan ni Lin Feng na nagpagulong-gulong sa kanya. Tumalikod si Lin Feng para salakayin si Leng Yu, sinamantala ni Shikiyong ang mahinang posisyon ni Lin Feng para umatake muli at binomba ng kanyang bahana dragon ang katawan ni Lin Feng kaya lumipad siya, dumaing si Lin Feng at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Napakalakas ni Lin Feng, akala ng mga tao sa karamihan. Kahit na si Lin Feng ay nasugatan lamang mula sa palitan, nakakagulat, kapag kaharap ang dalawang malalakas na cultivator ng Zuanqi layer, hindi man lang siya kumikibo, lalo na sa harap ni Shikiyong na nasa ikatlong layer ng Zuanqi. Sa ganoong sitwasyon, winasak ni Lin Feng ang pag-atake ni Shikiyong, pinilit siyang pabalaykan at ginamit ang pagkakataong sunugin ang braso ni Leng Yu, nakakamangha. Ang mga itim na apoy na iyon ay nakakatakot, tila sila ay maaaring masunog ang anumang bagay. Si Leng Yu na nasa unang Zuanqi layer ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Personal na pinanood ng mga tao ang pagsunog ng braso ni Leng Yu, bukod pa, kung hindi niya pinakawalan ng kanyang purong chi at ihiwalay ang kanyang braso sa natitirang bahagi ng kanyang katawan, ang buong katawan niya ay natupok na sana ng apoy. Sa sandaling iyon, nanginginig si Leng Yu sa matinding paghihirap. Itim na sunog na braso na may malamig na titig. Ibinaba niya ang ulo na namumula ang mukha sa sakit. Tiningnan niya ang kanyang, Itinaas ni Leng Yu ang kanyang kamay na naging talam at agad niyang pinutol ang kanyang sunog na braso. Ang nasunog na braso ay agad na bumagsak sa lupa, ang karamihan ay nagulat, ang pagkilos na iyon ay nagpang-inag sa kanilang mga gulugod. Pinutol ni Leng Yu ang braso na nilamon ng apoy. Gaano ka-brutal? Upang maputol ang kanyang sariling braso, nangangailangan ito ng malaking pagsasaalang-alang dahil hindi na niya magagamit muli ang brasong iyon. Lin Feng. Sabi ni Duan Xinye na tumatakbo patungo sa gilid ni Lin Feng. Nang makita niyang si Lin Feng ay namumutla na, labis siyang nag-alala. Okay lang ako. Umiling si Lin Feng ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang mahinang chi, kahit na umasa siya sa kanyang itim na lotus upang labanan si Shikiyong, ang kanyang mabangis na apoy ang tumakip sa kanyang kawalan ng lakas. Siyempre, ang isa sa mga suntok ni Shikiyong ay lubhang nasugatan sa kanya. Naglabas si Duan Xinye ng isang bote, ito ay kapareho ng bote noong nakaraan, naglalaman ito ng mga tabletang Zuan level na katamtamang kalidad. Ibinuhos sila ni Duan Xinye at agad na sinubukang itulak silang lahat sa bibig ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Duan Xinye na ang mukha ay nababalot ng pag-aalala, bahagyang umiling siya at sinabing, Xinye, sa ganoong uri ng tableta, isa ay sapat. Na. Pagkatapos ay uminom si Lin Feng ng isang tableta at tulad ng nakaraang pagkakataon, ang pakiramdam ay kaaya-aya at nakakapreskong, si Chi ay umiikot sa kanyang katawan at ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling. Ang kanyang chi ay tila bumalik din sa normal. Ang mabangis na apoy ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung gusto ni Lin Feng na palakasin ang itim na lotus, kailangan lang niyang pahintulutan ang mabangis na apoy na sumipsip ng lahat ng kanyang purong sun chi at ibahin ito sa mabangis na apoy. Sa madaling salita, ang nakakatakot na itim na lotus ay maaaring maglaman ng kabuuan ng kanyang purong chi. Ilang sandali bago, kung si Lin Feng ay wala sa malaking panganib, maaari niyang ilagay ang lahat ng kanyang chi sa itim na lotus nang hindi na kailangang protektahan ang kanyang katawan. Kunin mo sila, sabi ni Duan Xinye habang binibigay ang bote kay Lin Feng. Si Duan Xinye ay mukhang labis na nag-aalala. Tumiti ng pilit si Lin Feng at tumango. Sa kanya tinanggap ang bote ng pills. Nang makita ni Shikiyong kung gaano kalapit silang dalawa, hinatak niya ang isang mahabang mukha. Halatang alam niya kung ano ang nasa bote na iyon, ang Zuan level na mga tabletas na katamtamang kalidad. Divine Healing Pills. At ibinigay ito ni Duan Xinye kay Lin Feng dahil nag-aalala siyang masaktan siya. Nang maramdaman ni Lin Feng ang masamang enerhiya na inilalabas mula kay Shikiyong, hinailan niya si Duan Xinye sa likod niya at itinaas ang kanyang ulo, pagkatapos ay malamig niyang tiningnan sina Leng Yu at Shikiyong. Si Lin Feng ay mukhang gusto niyang magbiro, pagkatapos ay sinabi habang malamig ang tunog at humiwalay. Nakuha ko ang suntok mo, pagkatapos noon, hindi ka nang ahas na lumaban sa akin at sa halip ay inatake ako nang nakatalikod ang aking likuran, ang pinakabatang imperial. Ang opisyal ng bantay ay hindi ka panipaniwala, napakaganda, wow. Nang marinig ni Shikiyong si Lin Feng, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ilang saglit pa, talagang gumamit siya ng sorpresang pag-atake laban kay Lin Feng, tinulungan pa siya ni Leng Yu. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Leng Yu na may layuning pumatay. Blade Master, sa pagkakataong ito, sino ang magliligtas sa iyo? Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang maglakad si Lin Feng patungo kay Leng Yu. Si Leng Yu, na isang braso na lang ang natitira, ay nagsimulang manginig ng malupit. Panay ang titig niya kay Lin Feng, sa pagkakataong ito, papatayin siya ni Lin Feng. Kahit na si Lin Feng ay hindi nagplano na patayin siya sa isang sandali, ito ay dahil din sa hindi sinubukan ni Leng Yu na patayin siya. Galit na galit si Lin Feng. Gusto ni Lin Feng na patayin si Leng Yu.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 360, nakakatakot na pangungumbinsi. Bahagyang napaatras si Leng Yu. Tumingin siya kay Lin Feng, kahit malamig ang itsura niya, medyo natatakot din siya. Noong nakaraan, hindi niya nagawang talunin si Lin Feng. Ngayon, pareho silang nakalusot sa unang Zuan Chi layer, habang si Leng Yu ay nagkaroon din ng bentahe ng kanyang Blade Spirit at isang advanced na pangunawa sa blades. Sa mga nagsasaka ng Zuan Chi layer, maaari siyang ituring na medyo malakas na individual, gayunpaman, kapag kaharap si Lin Feng, wala siyang kahit isang kumpiyansa. Sa sandaling iyon, hindi niya nagawang makipagkompetensya kay Lin Feng. Hindi, siya mukhang maluwalhati bago si Lin Feng. Nawala pa ang isang braso niya. Sumimangot si Shi Qiyong. Tumingin lang siya kay Leng Yu na umaatras sa direksyon ni Shi Qiyong. Gaya ng inaasahan ni Leng Yu na protektahan siya ni Shi Qiyong. Si Shi Qiyong ay matinding nakatitig kay Leng Yu. Ang taong iyon ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, sa hinaharap, siya ay magiging isang kapakipakinabang na subordinate. Alam ni Shi Qiyong kung gaano talentado at determinado si Leng Yu. Mayroon siyang napakahusay na kaalaman sa mga blades, at tiyak na lalakas siya, kung hindi na siya hahanapin at ibinalik sa Imperial City. Sa makatuwid, umaasa si Shi Qiyong na mananatiling buhay si Leng Yu. Kakailanganin ni Shi Qiyong ang ilang malalakas at tapat na mga subordinate sa landas ng paglilinang. Kahit na siya ay agad na naging isang opisyal, hindi pa rin siya sapat na malakas, hindi siya tunay na malakas, nagawa lamang niyang mapabilib ang mga tao sa pamamagitan ng pagsisikap na umunlad. Lumipat si Shi Qiyong sa harap ni Leng Yu habang nakatitig kay Lin Feng. Isa siya sa mga tauhan ko, hindi mo siya pwedeng patayin. Sabi ni Shi Qiyong habang nakatitig pa rin kay Lin Feng. Ano ngayon? Sinasabi mo bang hindi ko kayang patayin ang mga tauhan mo? Sabi ni Lin Feng na parang naaliw. Paano kita utawa? Si Shi Qiyong ay talagang pinagtatawanan ng mundo. Ang dalisay na chi ay nagsimulang lumabas mula kay Lin Feng, nag-uumpisang sumibol ang mga apoy sa kanyang katawan, at sa kamay ni Lin Feng, ang mga itim na apoy ay nagsimulang mag-alab, mukhang hindi ka panipaniwala. Si Shi Qiyong ay panay na nakatitig sa itim na apoy na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Nagtataka siya kung paano napawi ni Lin Feng ang napakalakas na apoy. Malinaw na malinaw sa kanya na si Lin Feng ay nakalusot lamang sa unang Zuan Chi layer, ngunit ang nakakatakot na apoy na iyon ay posibleng pumatay sa kanya, kahit na nakalusot siya sa ikatlong layer ng Zuan Chi. Malinaw niyang alam na ang mabangis na apoy ni Lin Feng ay nakakatakot. Si Lin Feng ay nagpractice din ng Cosmos Burning Sun at maaaring sumipsip ng Fire Essence ng Seven-Tailed Fox, na naging purong Sun Chi. Pagkatapos noon, gumugol siya ng oras sa pag-aaral. Upang maunawaan kung paano gamitin ang mabangis na apoy, salamat sa trabaho. Nagawa niyang ibahin ang lahat ng kanyang Sun Chi sa nakamamatay na mabangis na apoy, paanong hindi ito magiging napakalakas. Kahit na si Lin Feng ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Chi layer, naabsorb na niya ang Zuan Beast Fire Essence, na nagbigay daan sa kanya na palakasin ang kanyang lakas, mula sa pagsipsip ng Beast Fire ay mas malakas na siya kaysa normal sa sinumang na cultivator na nakapasok sa unang Zuan Chi layer. Nang makita ni Shi Qiyong na patuloy pa rin sa paglalakad si Lin Feng patungo sa kanya, kumislap ang kanyang mga mata. Ang kapaligiran ay sinalakay ng isang nakamamatay na katahimikan, tanging mga hakbang ni Lin Feng ang maririnig. Si Leng Yu ay nagtatago sa likod ni Shi Qiyong, kaya kinailangan ni Shi Qiyong na tiisin ang hindi kapanipaniwalang pressure. Klak, klak, klak. Katulad ng dati, tahimik na naglalakad si Lin Feng, nanatiling tahimik siya. Sa hangin, tila naroon lamang ang kanyang mapang ipeng chi at ang itim na apoy na nag-aapoy sa kanyang kamay. Isang kakaibang nakamamatay na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Lin Feng at bumalot sa katawan ni Shi Qiyong at Leng Yu na nagpang-inag kay Shi Qiyong. Dapat ba akong umiwas o hindi? Hindi inakala ni Shi Qiyong na magiging ganito kabilis ang mga bagay. Muli siyang hinarap sa parehong desisyon. Binibigyan siya ni Lin Feng ng parehong pagpipilian muli. Malinaw kay Shi Qiyong na hindi magiging pabaya si Lin Feng tulad ng dati. Kung hindi siya umalis sa paraan, ito ay lubhang hindi pabor sa kanya, ngunit kung gagawin niya, papatayin ni Lin Feng si Leng Yu. Sa totoo lang, isang sandali bago, pagkatapos lumipat si Shi Qiyong para kay Lin Feng, inatake siya nito mula sa likuran dahil hindi niya kayang mabuhay sa kanyang kahihiyan. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng lahat at nakatingin sa kanya. Pareho silang nagulat, ngunit ang braso ni Leng Yu ay nilamon ng itim na apoy at kinailangan niyang putulin ito sa kanyang sarili, iyon ang halagang babayaran para sa pagkakasala kay Lin Feng. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na patayin ka sa kinatatayuan mo, pinatay ko ang anak ni Duan Tian lang habang nanonood siya. Kahit na ang pagpatay sa iyo ay maaaring magkaroon ng hindi ka nais-nais na kahihinatnan, kung patuloy mo akong itutulak, ako, si Lin Feng, ay papatayin ka ng walang pag-aalinlangan. At haharapin ang mga kahihinatnan pagkatapos mong mamatay. Sa sandaling nag-aalangan pa si Shi Qiyong, nagsalita si Lin Feng. Nakaramdam siya ng takot na bumabangon sa kanyang puso, kinilabutan. Siya. Para sa isang napakaikling sandali, siya ay tumigil sa pagkatakot, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpabalik ng takot. Kinasusuklaman ni Shi Qiyong ang kanyang sarili. Gusto niyang sumigaw ng galit pero siya hindi makapaglabas ng anumang tunog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang contradiction sa pagitan ng gusto niyang gawin at sa ginagawa ng kanyang katawan. 10 hakbang, 9 na hakbang, si Lin Feng ay palapit ng palapit kay Shi Qiyong. Kinailangan lang ni Lin Feng na tumalon ng bahagya at siya ay darating mismo sa harap ni Shi Qiyong. Magwala, sabi ni Lin Feng na nangingibabaw na boses. Kaagad pagkatapos, nagsimulang tumibok ang puso ni Shi Qiyong at siya ay bumalik.
Sa harap ng lahat, umuurong si Shikiyong. 7 hakbang ang naghiwalay kay Linfang kay Shikiyong. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at ang mabangis na apoy ay kumikislap sa harap ng mga mata ni Shikiyong. Ang itim na lotus ay unti-unting lumilinaw sa kanyang paningin. Fo. Huminga ng malalim si Shikiyong, nanginginig siya sa takot, pagkatapos ay mabilis siyang tumabi. Hindi na niya kayang panindagan ng pressure ng ilang sandali. Nakita lang niya ang kalmado at tahimik na ekspresyon ni Linfang. Natakot si Shikiyong, hindi niya ito matiis. Nagulat na naman ang mga tao. Si Shikiyong ay lumipat sa direksyon ni Linfang sa pangalawang pagkakataon. Mula sa sandaling iyon, ang paglilinang ni Shikiyong ay hindi na magiging katulad muli, ang kanyang puso ay magmumalto dahil sa mga pangyayaring ito. Si Linfang ay magiging demonyo sa kanyang mga bangungot. Dinurog ni Linfang ang kanyang kumpiyansa, maaaring hindi na siya makarecover sa trauma. Muling magkaharap sina Linfang at Lengyu. Shikiyong ay hindi nakatayo sa daan. Si Linfang ay naglalabas ng malamig na enerhiya na bumabalot sa katawan ni Lengyu at ikinagulat niya. Nakatitig si Lengyu kay Linfang na may puot sa kanyang mga mata. Kinasusuklaman niya si Linfeng ng buong kaluluwa. Sinabi ko na, ngayon, walang magliligtas sa iyo. Isang hindi ka panipaniwalang. Purple spirit ang lumabas sa katawan ni Linfang at sumugod kay Lengyu, hindi niya ginagamit ang kanyang Black Lotus para umatake. Bumalik. Agad na umatras si Lengyu habang inatake siya ni Linfang, ang kanyang purple na espiritu ay napakabilis at sa isang kisap mata ay nakarating na ito sa katawan ni Lengyu, pagkatapos ay naging isang napakalaking purple na dragon na bumabalot kay Lengyu.